Okay, magandang araw po sa ating lahat. Grabe ang mga pangyayari ngayong araw na ito. At heto na, kabago-bago lang nagsalita itong si Zaldico patungkol po dito sa kinasasangkutan ni Bongbong Marcos. Okay? Ngayon naman ay magre-react tayo dito kasi ang Malacanang, nagsalita na ang Malacanang patungkol sa mga banat ni Zaldico. Ang sabi nila, nagsisinungaling raw si Zaldico. Wala na silang ibang ma-answer, wala na silang ibang ma-reply dito sa mga akusasyon ni Zaldico. Yan lang ang sinasabi nila, na si Zaldico ay nagsisinungaling. Patunayan nyo. Okay? Kasi po, matindi po yung mga sinasabi ni Zaldico. At kitang-kita mo doon, pagkatapos ng kanyang video, nag-post pa siya ng ebidensya na nagpapatunay na ito yung mga proyektong iniutos sa kanya ni Bongbong Marcos na i-insert itong mga flood control anomaly na mga proyekto na ito. Okay? So, si Zaldico yan basing yan sa na-observe natin sa kanyang Facebook page. Confirm naman yun na blue check yun na talagang page yun ni Zaldico. So ngayon, ang banat ngayon ng Malacanang, umuwi ka na Zaldico. Prove your claims. Yan ang sabi ng Malacanang ngayon. Gusto nilang pauwiin si Zaldico. Kaya pala itong si Zaldico guys, ay takot na umuwi dito sa Pilipinas. Dahil pinagbabantaan na raw ang kanyang buhay. Na kapag umuwi raw siya dito sa Pilipinas, ay posibleng magurgur siya. Okay, grabe guys. No? Ang taong bayan ngayon nakatutok ngayon dito sa issue na ito. Dahil sangkot po ang presidente dito sa mga aligasyon, akusasyon ni Zaldico. So ngayong araw na ito, makinig tayo sa response ng Malacanang sa ikinakalat ni Zaldico na akusasyon. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito i-play ang video at magre-react tayo dyan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para marami po ang makarinig, makaalam sa nangyayari ngayon sa ating presidente. Okay? Like and share na And sa mga first time dito sa aking channel sa Donmar TV, kung ngayon lang nakita ang channel ko, kung this is your first time, subscribe na po kayo Kasi walang bayad mag-subscribe guys, libre lang yan sa YouTube. Ipindutin nyo lang yung subscribe button dyan at updated ka na sa mga balita sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Mga trending, mga exciting na news na dapat nating bantayan as Filipino people. Okay? Eto, without further ado, pakinggan natin itong yung mga taga Malacanang, okay? Kasama na dito si Pangandaman magsasalita rin at si Auntie Claire Castro. Magsalita rin, tayo po'y magre-react dito. Okay? Ito, play natin yung video. Good afternoon, ladies and gentlemen. PCO Secretary Dave Gomez. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the president are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself. Sabi mo pure hearsay Sabi mong pure hearsay. Ipaliwanag mo yung pinost ni Zaldico na mga lista na iniutos ni Bongbong Marcos raw di umano. Okay? Na mga dapat i-insert na mga proyekto. Ipaliwanag nyo yun. Exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed. Alam nyo sir, no? Sa totoo lang, nabibigi na kami sa mga paulit-ulit yung sinasabi na mananagot. Kaya pala, hanggang ngayon, wala kayong maibigay na pangalan. Inunahan na kayo ni Zaldico, Magpaliwanag kayo dyan, With any of this from happening again, Rep. Zaldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authority. Ang tanong dyan, can you assure Zaldico na kapag umuwi siya dito sa Pilipinas, ay safety ang kanyang buhay? Kasi yan ang lagi niyang binabanggit, na kapag umuwi siya dito sa Pilipinas, gugurgurin raw siya. Gugurgurin raw siya. Yan ang ikinatakot niya. Please assure kayong mga taga Malacanang na hindi nyo gagalawin si Zaldico. Diba? Kasi po natutuwa na po yung taong bayan na nagsalita na si Zaldico. Thank you. Secretary Amina Pangandaman of TVN. Itong si Pangandaman rin nabanggit ang pangalan nitong babaeng ito ni Zaldico. Ano kaya ang kanyang reply dito? Panoorin natin. Pakinggan natin. Kurog my heart na sila. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it.
The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings. Ang tanong dyan, kasi explain kayo ng explain. Ngayon na inilabas na ni Zaldico ang kanyang side, okay? Ang tanong, maniniwala pa ba ang taong bayan sa mga explanation nyo? Explain kayo ng explain, paano nyo yung proseso sa budget, gano'n, ganyan. Ang tanong, hindi na kayo pinapaniwalaan eh. You might as well, si Bongbong Marcos, let him explain. Kasi kayo yung nag-i-explain para sa para sa presidente eh. Sagutin ni Bongbong Marcos yung mga akusasyon ni Zaldico. Yun ang gusto naming marinig. Po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Dave Gomez at Secretary Amina Pangandaman. Maikli lang yung explanation niya. Kasi, ako this is my own opinion. Maikli lang yung mga sagot nila ngayon. Kasi pinag-iisipan pa nila. Siguro pinag-iisipan pa nila kung paano nila lulusutan yung mga sinasabi ni Zaldico. I have Undersecretary Claire Castro. Ito na yung hinihintay ng bayan, si Auntie Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Tingnan nyo every time na magpa-press con itong si Auntie Claire Castro, naka-gown yan, di ba? O naka-Pilipiniana yan Pero ngayon, tingnan nyo, naka-jacket na lang. Why? Because this is an emergency press conference. Nagulantang sila sa paglabas ngayon ni Zaldico. Tapos nang mag-ulak ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng Nakakaumay na yun, Auntie Claire. Dapat mapanagot ang dapat masangkot. Nakakaumay ka na, Auntie Claire. Tagal na naming narinig dyan. Naunahan pa kayo ni Zaldico. buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa. Marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman. Maraming lumulutang na personalidad kasi, in my opinion again, dinali nyo ang some of the members of the Senate. Kasi, ang una ditong imbestigahan sana ang House of Representatives. Nandyan po ang malawakang mga buwaya na nag-hire ng mga contractors dito sa mga palpak na mga flood control. Pero bakit? Todo kayo na inimbestigahan, sinasangkot, sina Chis Escudero, sina Jinggoy Estrada, Grace Po, kung ano-anong mga gimmick eh. Daming nasasangkot para ilihis ang issue na nandoon. Ang dami doong buhaya sa House of Representatives. Kasama doon ng dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panahon nito ni Romualdez eh. Dapat doon sana nakatutok yung investigasyon, pero ay nako, utos siguro ng presidente na ilihis nyo sa Senado. Doon kayo magbintang. Ayan. Ito, kabilang na rito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga... Dati, tanggol kayo ng tanggol ni Zaldico. Ngayon na nilaglag kayo, biglang bumaliktad na kayo. Halata rin kayo, di ba? Iari ang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang... Actually, Auntie Claire, hindi lang si Zaldico ang lumiliit ang mundo. Pati yung amo mo dyan na si Bongbong Marcos, lumiliit na rin yung mundo. umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga invento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Mali. Umuwi muna. Mali ka doon, Auntie Claire Castro. Bakit sabihin mong walang basihan? Ako nagdududa ako
na itong si Zaldico, bago niya inilabas ang kanyang statement doon sa kanyang Facebook page, ay meron na itong ginather na mga ebidensya. Hindi basta-basta magpapalabas ng video ng ganyan si Zaldico kung wala na siyang ginather na ebidensya. Matagal na nananahimik itong si Zaldico. And I believe na ang pananahimik nitong si Zaldico ay nagtipon muna siya ng mga ebidensya. Nagtipon muna siya kung ano ang sasabihin niya. Ngayon na lumabas itong si Zaldico, ako personally, in my opinion, malakas ang barahan nitong si Zaldico na tinatago niya ngayon. Ako, I'm very confident. Kasi ako, I am very excited na umuwi dito si Zaldico at i-hearing, mapakita sa sambayan ng Pilipino kung ano ang meron si Zaldico na mga ebidensya na naglilink dito sa presidente nating si Bongbong Marcos. Sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Zaldico, hinahamon ka ni Auntie Claire Castro, umuwi ka na at prove your claims. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiyanang Hindi po zona, SONA. kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue na ito kung siya mismo ang mapapasok? Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis. Actually, tama ka, Auntie Claire. Papalapit na tayo sa katotohanan. Nitong lumitaw na ito si Zaldico, palapit na tayo sa mastermind. At yan, mga salita mo, Auntie Claire Castro, baka that will be your last. Actually, sa totoo lang, no? Nung lumabas si Zaldico at sa Bisaya pa, namatas na si Zaldico ba? Sabi ko talaga, malaki ang chance na sa paglitaw ni Zaldico, lalong magalit ang taong bayan. At ito ang dahilan na mapatalsik na si Bongbong Marcos dyan sa Malacanang. Di natin alam, ha? Who knows? Upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. At handa na po akong tugunan ng inyong mga Yan, dito ako excited sa mga tanong ng media. Auntie Claire, ready ka na? katanungan. Marisol Nalili from TV5. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni President. Ayon kay Zaldico, ang plano ng ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, huwag kang umuwi, diyan ka lang, kami nang bahala rito. Nag-bingo tayo sa analysis natin. Yun din ang sabi ni Zaldico di ba? Ako, naniniwala ako diyan na Zaldico, huwag ka munang umuwi. Kami nang bahala dito. Kasi kung uuwi ka dito, mabubulabog tayo lahat dito. Pero si Zaldico hindi nakatiis. Kasi ang pangalan na niya ang laging binabanggit ng administrasyon. Zaldico, managot ka. Iba ka naisipan ni Zaldico na akala ko ba ang administrasyon na ito ay tutulungan ako? Siya yung pinahamak At dahil pinahamak siya, siguro, sabi ni Zaldico, ay hindi ito pwede. Idadamay ko kayo. Kayo ang nagsimula dito. Idadamay ko kayo. Itong pagnanakaw kong ito. Kayo ang nag-utos sa akin na i-insert itong mga project na ito. Ayan na. Lumabas na si Zaldico. Yun ang aking opinion Analysis ko lang yan Yun ang interpretation ko. Ngayon, wala. Bulabog na lahat We cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na po mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapagrekomenda kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan. Sana ito lang yung payo ko kay Zaldico Zaldico, kung nakikinig ka, ito yung payo ni Donmar TV. I-gather mo yung mga ebidensya mo.